Leaflets or flyers. Flyers. Ang flyer ay tinatawag ding circular handbill na ibinabahagi sa maraming tao. Mahalaga ito sa maliliit o nagsisimulang negosyo. Karaniwang nakalaan sa ordinaryong papel na naglalaman ng maikling teksto. Ang flyers di ay kay mana siya gitawag og circular handbill nga ginastorya sa daghang tawo para makahibaw sila about ana nga produkto ug angay sad na siya sa gagmay or bag-o pa kasugod nga mga negosyo para musikat ang imong produkto. Ito ay maaring gamitin ng individual, kalakal o organisasyon upang ipatangkilik ang mabuting serbisyo. Hikayatin at padalhan ng social, relihiyoso at politikal na mensahe ang tao. Mag-recruit ng kaanib, ipatalastas ang isang pangyayari. Magamit sad ni siya sa individual nga mga butang o organisasyon. Iba't ibang anyo ng flyer. A4. Humigit kumulang sinlaki ng letterhead. A5. Humigit kumulang kalahati ng letterhead. DL. Kasinlaki ng complement slip. A6. Kasinlaki ng postcard. Ang flyer kay naa na siya'y lain-lain o gidak-on. Ang A4 kay halos pareha na sila gidak-on sa letterhead. Dayon ang A5 makakatunga ra na siya sa letterhead. Dayon ang DL kay ingon kadako sa complement, then ang A6 ingon sad kadako sa postcard. Pamantayan sa paggawa ng flyers. Sumulat ng pamagat, simple at maikli. Hindi ito dapat higit sa 5 salita. Kasya sa isang linya nakasentro sa pahina. Ginagamitan ng mas malaking font kaysa sa buong teksto. Rekomendado ang paggamit ng malaking letra. Pangalawa, gawing simple ang mensahe. Dapat ay hindi na kailangang basahin ng mambabasa ang kabuuan ng flyer. Magdagdag ng larawan o grapikong presentasyon. Iwasan lamang ang sobrang paglalaan ng larawan upang hindi magmukhang siksik at magulo. Ang unang buhaton kung maghimo og flyers kay una sumulat ng pamagat. Dayon kinahanglan simple ra na siya. Og dili siya pwede mulapaw sa 5 ka salita. Kasya ra na siya sa 1 ka linya. Then ginagamitan ng mas malaking font. Pwede ka mogamit og dagko nga font. Ikaduha, dapat simple ra imong mensahe. Og dapat dili na nila kailangan nga basahon ang kinatibuk-an nga flyer. Pangatlo, magdagdag ng larawan o grapikong presentasyon. Iwasan lamang ang sobrang paglalaan ng larawan upang hindi magmukhang siksik at magulo. Mao ni siya ang halimbawa sa flyers. Leaflets. Ito ay tinatawag ding brochures at pamphlets. Printed. Makulay at higit na may mabuting kalidad kaysa sa flyer. Karaniwan itong isang buong papel na itinupi sa 2 o higit pang bahagi na may iba't ibang disenyo at teksto. Ang leaflets di ay kay mao na siya ang kanang isa ra na siya ka papel, then ginapilo-pilo ra na siya kung asa nimo gusto. Dayon dira na nakasulat ang about sa imong produkto. Layunin, mag-promote ng produkto, serbisyo o organisasyon, mailagay sa pahayagan, maipamigay sa mataong lugar, makatawag ng pansin at makapahayag ng mensahe. Ang buhaton nimo sa leaflets kay magpalambo sa usa ka produkto, serbisyo o organisasyon. Pwede nimo siyang ipanghatag sa lugar nga daghan og tawo para makahibaw sila sa imong produkto ug usapod ni siya sa makapangdani og mga tawo. Pamantayan sa paggawa. Planuhin ang mga detalyeng ilalagay sa leaflet. Bumuo ng rough layout para sa posisyon ng mga larawan. Gumamit ng mga parirala para sa pamagat at teksto. Kumpara sa flyers, mas malaki ang espasyong inilalaan sa leaflets. Maaaring magdagdag ng impormasyon sa produkto.
Paalala, maglagay ng wavelength na maaaring puntahan para sa mga interesadong mambabasa. Pwede sad ka maghimo og tarpaulin nga nakabutang didto tanan about sa imong produkto. Dayon na didto ang mga picture, tan-awon na lang na didto sa mga tawo nga interesado sa imong negosyo. Magsama ng mga larawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulto ng teksto na hindi naman babasahin ng tao. Proofreading upang masuri kung may pagkakamali sa baybay at gramatika ng mga salita. Maglimbag ng mga sample bago ipamahagi ang kopya. Halimbawa ng leaflets. Mga software na maaaring gamitin sa pagbuo ng flyer at leaflets. Pagkakaiba ng flyers at leaflets. Flyer, uri ng patalastas, ibinibigay sa maraming tao, pampublikong lugar. Murang halaga, pangsamang kalakal o komunikasyon. Leaflet, mas maganda ang disenyo, nakaprint at makulay, mas mabuting kalidad, promosyon ng produkto, tawag pansin at nagbibigay ng mensahe. Manual. Ito ay isang aklat o babasahin na nagsisilbing gabay sa paggamit sa pamamagitan ng pagbibigay mahalagang impormasyon at instruksyon hinggil sa produkto o organisasyon. Usa ni siya sa libro nga basahonon nga naghatag og guide sa paggamit ug paghatag og mga importanteng impormasyon ug instruksyon bahin niini nga produkto o organisasyon. Layunin: maging isang gabay o tulong. Magbigay ng malinaw at sistematikong impormasyon. Ang layunin niya kay naghatag ni siya og tin-aw og mga sistematiko nga mga impormasyon. Magbigay ng impormasyon sa seguridad. Naghatag po ni siya mga impormasyon sa mga seguridad. Katangian, informatibo. Nakaayos ng pabalangkas kanang maayo gid ang iyahang pagkahanay. Na siya appendix index. Nabo siya komprehensibo ug may larawan or t-shirt. Anyo o ore, pagbuo ng manual or assembly manual. Mao ni siya ang manual nga paghimo or pagbuo. Manual serbisyo, mao ni ang or service manual. Mao ni siya ang manual nga pagserbisyo. Manual para sa gumagamit o user manual. Mao ni siya ang manual para sa nagamit kanang mga user manual or tawo nga naggamit. Klasifikasyon ng manual. Manual ng produkto. Nagbibigay ng o naglalahad ng impormasyon tungkol sa isang produkto. Ito ay nakatuon sa funksyon ng produkto. Ang manual ng produkto day mo ni siya naghatag og mga impormasyon bahin niini nga produkto. Manual ng paggamit. Naglalaman ng mga hakbang o paraan sa paggamit o kung paano pagganahin ang isang produkto na kadalasan ay isang kagamitang elektroniko. Ang manual ng paggamit day kay nani siya mga hakbang ug mga paraan sa paggamit ug unsaon pagpalambo ang usa ka produkto nga kalabanan gigamit sa mga elektroniko. Manual ng instalasyon. Nagsasaad kung paano ini-install o bubuuin ang isang bagay o produkto. Ang manual ng instalasyon mo na siyang pamaagi kung saan pag-install o kung saan paghimo ang usa ka butang o produkto. Manual ng operasyon. Naglalaman ng pagtalakay sa mga pamantayan at hakbang sa pagsasagawa ng mga gawaing may kaugnayan sa isang kumpanya o organisasyon. Ang manual ng operasyon kay naglalaman ni siya og mga pagtalakay sa mga pamantayan ug nani siya hakbang sa paggawa kung saan paghimo ang usa ka bagay nga naa sa usa ka kumpanya o organisasyon. Halimbawa ng manual. Mao ni siya ang mga halimbawa sa manual. Technical. Ay uri ng sulating sa teknikal na komunikasyong ginagamit sa iba't ibang larangan ng okupasyon. Usa ni siya sa uri sa sulating teknikal nga
gigamit sa bisag unsang larangan or okupasyon. Ito ay proseso ng pagsulat sa pagbabahagi na ng impormasyon sa profesional na kalagayan. Usa ni siya sa proseso nga sa pagsulat nga mga impormasyon sa usa ka profesional na kalagayan. Layunin: magbibigay ng impormasyon, manghikayat, magsuri o mag-analisa. Ang layunin di aning teknikal kay naghatag ni siya mga impormasyon o makapangdani dayon mag-research siya or mag-analisa. Katangian ng teknikal: mataas sa wika, ang taas kinig wika, mataas ang kombensyon sa pagsulat, taas po na iyang kombensyon sa pagsuwat. Analytical: mahusay sa kombensyon sa pagsulat, nang insakto gid iyang kombensyon sa pagsulat. Objektibo ni ang teknikal. Sumusunod sa ethical na pamantayan. Ang kaning teknikal kay nagsunod ni siya sa ethical na pamantayan. Gamit ng technical vocational na sulatin. Nagbibigay ulat at instruksyon. Naghatag ni siya mga instruksyon. Naghahain ng isang serbisyo o produkto. Naghatag ni siya serbisyo o produkto. Nagsisilbing basihan ng mga pagdidesisyon. Ang kaning technical vocational na sulatin kay usa ni siya sa mga basihanan kung magdesisyon. Nagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon. Usa po ni siya sa mga naghatag og kinahanglan nga impormasyon. Anyo o uri ng technical vocational na sulatin. Manual o pagsusulat ng proseso. Ito ay dokumento na naglalaman ng mga detalyadong hakbang o proseso kung paano gawin ang isang bagay. Ang manual at pagsusulat ng proseso ay usa siya sa mga dokumento nga naglalaman ng mga detalyado o proseso kung unsaon paghimo ang usa ka butang. Halimbawa, hakbang kung paano mag-disassemble at assemble ang system unit. Ang halimbawa niya kay kung unsaon pag-disassemble o assemble sa system unit. Pagsusulat ng teknikal na balita. Ito ay mga balita o artikulo na naglalaman ng impormasyon sa mga bagay o pangyayari. Usa ni siya sa balita o artikulo nga naglalaman o siya mga impormasyon o mga butang o mga panghitabo. Halimbawa, balita tungkol sa mga makabagong teknolohiya. Teknikal na talaarawan o pagsusulat ng pagsusuri. Ito ay mga dokumentong naglalaman ng mga pagsusuri, mga eksperimento o mga resulta ng pananaliksik na may kinalaman sa mga teknikal na larangan. Usa na siya ka dokumento nga naglalaman og mga pagsusuri ug mga eksperimento ug mga resulta sa usa ka pananaliksik nga may kalabutan sa mga teknikal na larangan. Halimbawa, pagsasagawa ng pagsusuri sa mga produkto. Ang halimbawa yan ay kaning mag-obra og pagsusuri sa mga produkto. Pagsusulat ng mga teknikal na alituntunin. Ito ay mga dokumentong naglalaman ng mga patakaran, mga pamamaraan o mga regulasyon sa isang organisasyon o larangan. Mga dokumento ni siya nga naay patakaran, naay pamamaagi og mga regulasyon sa usa ka organisasyon o larangan. Halimbawa, bawal magdala ng tubig kapag papasok sa computer laboratory. Ang halimbawa ani pagsusulat ng mga teknikal na alituntunin kay mao ni siya ang bawal magdala og tubig kung mosulod na sa computer lab. Pagsusulat ng mga teknikal na profesional. Ito ay mga dokumentong ginagamit ng mga profesional sa isang teknikal na larangan para magbahagi ng impormasyon, mag-abot ng mga rekomendasyon o magpaliwanag sa isang konsepto. Usa ni siya ka dokumento nga gigamit sa mga profesional sa usa ka teknikal nga larangan para ibahagi ang mga impormasyon ug maghatod sa mga rekomendasyon para ipasabot ang usa ka konsepto. Halimbawa, pagsasagawa ng research paper at presentasyon sa mga konsepto.